Ma'am Michelle, magandang hapon. Magandang hapon po, Idol. Okay, since OFW po kayo dati at ngayon nandito na po kayo sa Pilipinas at gusto niyo po sanang i-avail yung benepisyo, isa doon ay mga benepisyo na ino-offer sa mga OFW, isa doon yung OFW Hospital. Bakit wala ho bang MRI at PET scan doon sa OFW Hospital? Dito po sa probinsya po namin, Idol, ang wala po, Idol. At ako po ay still ongoing pa po yung kontrata ko. Umuwi lang po talaga ako kasi yung Grabe, no? Laki ng pinayat ni ate, no? Ano ba sakit na ito? Lymphoma. Stage 4. Oh, shit. My God. Ito mahirap, no? Malusog ka na nag-abroad. Tapos uuwi ka may sakit. Okay lang umuwi ka na wala kang pera. Diba? Or nawalan ka ng trabaho. Okay lang yun. Kasi makaka-recover ka pa eh. Yung sinasabi makaka-recover ka rin ng mas ganito. Mahirap eh. Diba? Bago ka makarecover, so uwi ka sa Pilipinas. I mean, alumin mo na yung healthcare system natin sa Pilipinas compare sa ibang bansa. Mas di hamak na mas okay sa ibang bansa. Kaya lang, pagdating sa Pilipinas, hindi yung pamilya mo para umalakay sa'yo. So, lumapit ba ito sa OFW Hospital? Tingnan natin. sitwasyon ko po ay medyo mahirap na po noong November. Opo. Nag-ano na po ako, nagkusa na po ako mag-exit kasi gusto ko pa pong makita yung anak ko. Opo. Makauwi po ng buhay kaysa po mapauwi pa ako na wala ng buhay. Kaya po, Idol, pagbaba ko po ng eroplano, lumapit po ako sa desk ng OWA. Mhm. Sabi po nila sa akin, pumunta daw po ako doon sa region po namin. And then, napanood ko po nung gabi ng November 27 po na meron po kayong pinulungan na stage 4 from Qatar. Opo. Kaya kumontak po ako sa DMW, Idol. Ipinasa ko po sa kanila din ng November 27 po lahat ng requirements ko nung na umuwi po ako ng ganitong date. Yung mga gamutan ko po sa ibang bansa. Opo. Nag-stay po ako doon, Idol, kahit po hindi po ako makapagtrabaho kasi hinabol ko lang po yung libre pong gamutan. Okay. Kasi alam ko po dito sa Pilipinas po ay medyo malaki po ang magagastos. Pag And then, OFW po kayo, yun ma'am, nga wala po. ka dapat kayong gastusin. Wala. Sagot po Yun lahat yan ay- ng OFW Hospital. Opo, Idol. Kaya po ay nangako po sa akin ng BMW na dadalhin po nila ako. Kaya lang, yung huling pag-uusap po namin ay hindi na po din po sila nakapag-reach Kailan po out sila ulit nangako? sa akin. Kailan po sila nangako, ma'am? Nung ano pa po, November po or first week po ng December kasi nagpa-hospital na po ako, Idol, kasi hindi ko na po talaga kaya, which is 10 days po ako sa hospital. Halos 300,000 na po yung naging bill ko. Kaya Tama ba yung narinig natin? Lumapit sa sa DMW, tapos pinangakuan, hindi na nagparamdam. Tama ba? Pare, ang galing sa media ni DMW, no? Pero pag sa realidad, yun ang problema eh. Sa reality, yung mga bitaw ng DMW. Sadya na, no? Hindi naman ako naninira. Alam niyo ng mga taong kilala ang DMW. Alam yan. Grabe, no? Sige, continue natin. Baka sasabunin ni Senator to. basta rin po ako kasi wala na rin po akong pambayad. Okay. So, nung November po, kayo po ay pumunta sa OWA para sabihin na kailangan niyo po ng medical treatment. Opo. At nirefer Opo, po kayo sa OFW Hospital. Ni-repair po nila po ako, sabi po nila doon ka po pumunta sa region nyo, which is sa Mindoro po, sa region Okay. 4B po. Ano nangyari po doon sa region niyo? Doon sa nirefer na hospital para sa inyo? Wala po, Idol. Bali po, ang sabi po nila sa akin nung nagpapasa pa ako ng requirements, sabi ng nanay ko, mga kailan po kaya kami makakakuha po ng benefits po para magamit namin sa hospital. Sabi po ng OWA po sa mama ko, baka mga 5 buwan po. Sabi ko, Ha? buhay pa po kaya ako nun? Oh, Sabi wag ko po naman, sa ma'am. kanila. Okay. Can you please just hear me out? Sabi sa inyo eh, di ba? Kaya mamamatay na lang yung tao, ang tagal pa nang hinihingi. Di naman siguro mahirap yung hinihingi eh. Di ba? Mahirap po ba yung hinihingi? Di naman siguro eh. Wala talaga. Mamamatay ka ng mahirap dito sa Pilipinas. Yun yung mga reason kung bakit yung ibang Pilipino nag-abroad na lang.
Hangga't maaari isinasama na yung pamilya. Wala lang. Sa Pilipinas, oo, baka talaga. Sige, tingnan natin kung anong pangako na naman nito. Ano naman kaya sasabihin nitong administrador na 'to? Siyempre, pag sasaluhin na naman niya yung bossing niya. Hapon po, attorney. Yes po, Sen. Rafi, nakikinig at kanina ko pa pong ilang oras ko na po chine-check lahat ng aming mga records at nakipag-ugnayan na rin po ako dun sa regional office namin. Ngayon ho, yung sinabi ni OFW Michelle na yung sinagot ng aming regional office, ay, hindi ko katanggap-tanggap yon. Pag titingnan ko po yon, Sen. Rafi, Okay. kung sasabihin na 5 buwan, kung nahubahala dyan, Sen. Rafi. Pero yung isa po na kailangan, yung tulong po sa kanya, immediate po yon na maibigay namin. Meron po siyang, as per checking, Sen. Rafi, active member pa po si OFW Michelle. So dapat po meron po agad talaga siyang natanggap na welfare assistance. But at the same time, ma-endorso po namin siya. Kanina rin po, Sen. Rafi, nakausap ko na rin po ang, of course, ang DMW po, ang aming mother department sa OFW Hospital. Kinausap ko na rin po ang DOH, Sen. Rafi, dahil may programa rin po sila. Pag po kami po ay may nire-refer sa kanila na ating mga OFW na may na cancer patients po, ay meron din po silang programa na palagi naman po natin yung ina-avail. So, willing po kami and ready to assist at kami ho ay humihingi ng dispensa doon sa naging ganong komento, Sen. Rafi. Good enough. Thank you. Nasaan po kayo ngayon, ma'am? Masyadong makalakad. Nasa Mansalay Oriental, Mindoro po. Attorney Patricia, pwede bang pakisundo si Miss Michelle? Wala pong problema, Sen. Rafi. Pero ang mas maganda rin po, Sen. Rafi, if I may recommend, kakausapin po namin ng DOH. Kung may DOH hospital na malapit po kay OFW Michelle, para po ma-check muna siya bago po ibiyahin ng medyo malayo ang Oriental Mindoro sa Pampanga. So baka naman meron na tayong ma-endorsong DOH hospital na malapit, pero babantayan po ito ng OWA, Sen. Rafi. Kaso nga, ma'am, okay, ang pagkakaintindi ko lang, correct me if I'm wrong, Ma'am Michelle, na kulang daw ng kagamitan doon para matreat yung kanyang illness. Wala raw pong PET scan at Hindi, baka naman ang ibig sabihin ni administrator, i-double check muna kung fit to travel yan. Okay? Baka yun yung ibig niya sabihin. Yung mahirap dito eh. May mga hospital sa Pilipinas na hindi kompleto eh. May mekanismo, mga kagamitan, diba? Lalo na kung ang area, yung LGU, mahirap maabot, malalayo, liblib yan. Hirap yan. Grabe, no? saka walang MRI. Yung ospital doon sa Wala po kanila. dito sa province. Ano Dito po? po sa province po ng buong Mindoro po wala po Oh, sa talaga. buong Mindoro, Senator. yun pong Isa lang kailangan. Po, under maintenance pa po. Oh, yun na pong kailangan, ma'am. So kailangan talaga siya madala na sa OFW Hospital sa Pampanga na kung saan may MRI at saka may CT scan. Opo, Sen. Rafi. Pag ganun po, pag na-confirm po yan na ganun, dadalhin po namin sa OFW Hospital. And Good. kanina pong umaga, Sen. Rafi, Aha. na ano ko rin po, just in case may backup na po tayo agad, Okay. yung JBL Reyes po ready po rin to admit her, to check po. Sabi po ito in partnership with DOH. Secretary Kakdak, Magandang umaga, sir. meron ho bang MRI at CT scan sa OFW Hospital natin dyan sa Pampanga? Sir, yung CT scan po is doon sa ospital. Yung MRI kasi, sir, padating pa lang yung machine. But yung CT scan pwede, and then we can bring her to JB Lingad for the MRI. Okay. Yun nga pong suggestion ko kanina sa OWA kay Attorney Kaunan na sunduin na lang itong si ma'am at dalhin doon sa ospital care of DMW at OWA kung saan merong CT scan at MRI para magamit na para sa kanya. Yes, sir. Yes, sir. Okay? So kailan po siya pwedeng Yes, sir. sunduin? Yes. Ngayong araw na po, sir. Pasusundo na po natin. Ngayong araw. Ayun. Doc, magandang hapon po, Doc. Yes, good afternoon, Senator. So wala ho palang CT scan pa dyan sa inyong ospital. Pwede budgetan natin kung wala. Kailangan talaga meron. Saka CT scan wala rin po. Hindi. CT scan po meron, although may technical problem ho ngayon, pero meron. Well, tama ho kayo. Maganda ho yun kung palitan. Oh, maiiyak ka na lang. Maiiyak ka na lang sa inis.
May CT scan naman pala. Dipungan lang. Ang ina mo, mamatay ka, no? Bakit ka namatay? Dahil hindi gumagana yung aparato. Tapos ang mahal-mahal pa ng singil. Lintik kayo. na natin. Pero yes po, CT scan, we could do it. Yung MRI as Secretary Kagak has been already bought and it is going to be delivered pa lang po. Pero PET CT, wala po talaga eh. PET CT, wala po. So paano ito mangyari ngayon, Doc? So anong advice nyo? Wala kayong PET CT at Ganito. wala kayong MRI, so, pero diyan siya Yes, po. dadalhin o dalhin sa ibang ospital muna? No, I think yes, that has to be done first kasi that will be the basis of the treatment. Okay. The treatment, ibibigay po namin yun, walang problema. Okay, Pero once the diagnostics, of course, pag nagawa na yun, ang laki pong tulong yun para sa treatment. The treatment, as Secretary Kakdak has said, we Aha. take care of it totally. Okay. Opo. Okay, very good. Secretary Hans, so pasusundon ninyo today, tomorrow, si Miss Michelle? Yes, sir. Yes, sir. Ayun naman pala. O, sige. Yes, yes, sir. Ngayong araw na po, sir, hindi na natin patatagalin. Ayun. At lahat ng mga benepisyo na dapat para sa kanya, ibibigay po ng DMW at saka ng OWA. Yes, sir. Yes, sir. Bukod pa yan, aside from the treatment, may financial assistance pa ho, sir. Thank you po. Sige po, Aside Secretary. from the treatment, may Opo. financial assistance. Sige po, ibibigay po namin ang exact address, location at saka cellphone number ni Miss Michelle para makipag-ugnayan po yung mga tauhan ninyo doon sa pagsundo sa kanya today o tomorrow. Yes po, sir. Yes po. Yes po, yes po. Gagawin po natin yan, sir. Salamat po, Sec Kakdak. Salamat po, sir. Tumutulong lang po tayo, sir. Katuwang po ninyo, sir. Katuwang po. Thank Sa you. likod po namin kayo. Thank you, Attorney Sige po. Kaunan, Administrator ng Thank you OWA. po. Thank you, Sen. Thank you, Sen. Rafi. And thank you, Dr. Servando Sergio Simangan Jr., Medical Center Chief, OFW Hospital. Doc, thank you po, Doc. Thank you so much. Okay, ma'am. Kita mo aliwalas na ng mukha ni ate, no? Kung hindi lalapit, magsusumbong. Pero sometimes, hindi mo na masisisi yung mga Pilipino eh. Kung bakit lumalapit dito kay Senador to eh. Lalo na OFW. Hindi mo na masisisi. Kasi sa totoo lang talaga, no? Kita naman natin eh. Magaling lang sa media, mabulaklak lang yung mga yan eh. Pag na-media na eh. Pero pag hindi pa nami-media yan, wala, tanginan yan, pahirap pa. Kita mo naman, di ba? Ano sabi ng regional office? Maghihintay pa ng 5 buwan. Para lang, ewan ko, para lang sa ano bang hinihintay niyan? Mamamatay na lang yung OFW, maghihintay ka pa ng 5 months. E nung lumapit kay Tulfo, ang bilis. Di ba? Yan ang sinasabi ko. Yeah. Hirap. Hirap. Politika kasing hayop eh. Yung na politika eh. I'm pretty sure that some of the OWA or mga advocate will definitely watch this video. Again, hindi ako naninira, no? Kayong mga alipores ng OWA at DFW. Hindi ko sinisira dito ayos. Walang inaatake ko dito yung execution. Kung ano ang issue dito. At kung ano ang nakikita namin. Dito napakadaling intindihin na kung hindi lumapit itong OFW kay Senador, hindi mapapansin niya. May access, 'di ba? Procedure, policy, shoota. Baka kailangan niyo ng kailangan niyo ng GC.
Diba? Baka kailangan na ng mga ito ng GC. Anyway, nandito na lang din naman tayo. No? Meron lang akong gustong itama dito sa lintik na pag-uusapan na lang din naman natin ito. DMW. Okay. Everybody probably aware dun sa sinasabi nilang sabi nila, no more OEC. Goodbye OEC forever. Diba? Sabi nila yan eh. May nagawa na akong video about this at naging post sa social media about this, Facebook. And I want you to check this out. Okay. Eto ano. Ayan. OFW Pass para kanino lamang ito. Sabi ng BMW in their videos na pinakalat din ng mga kupal, kumag na vlogger at advocate. Para lumalabas ang OFW Pass for everybody. Pero tingnan mo to. Anong sabi ng DMW? Para kanino lamang ito? Para lang daw sa mga returning OFWs na parehong employer at parehong job site na babalikan. Imagine mo. Pero sa mga videos na lumabas, parang generalize na nila na fuck that OEC. You don't need that. You need this travel pass, etc. Kaya nagtataka tayo, bakit yung mga vlog na lumalabas ngayon sa internet, mga content, ang hinahanap daw sa kanila ng immigration ay ang lintik na OEC. Yung pala naman, kapag ikaw ay babalik lamang sa same employer or job site, or returning to your employer, ika nga nila, you renew your contract to the same employer. Pwede mo na magamit yung OFW travel pass na yan. Now, meron pang isang post. Ito. Dapat tandaan OFW pass dapat tandaan. Hindi pinapayagan sa restricted markets. Halimbawa, Israel, Iran, Jordan Base. DMW Advisory number 19 series of 2025. So kung ikaw ay papunta ng Iran, Jordan, or even in Israel, hindi daw papayagan yan. Kasi that is restricted markets. Ayon sa DMW Advisory number 19. Pangalawa, hindi daw ito para sa mga turistang biyahe o bakasyon lamang. Okay? So halimbawa, hindi naman talaga. Halimbawa po, ang ibig sabihin din sa pangalawang sinasabi nila. Halimbawa, ikaw o ako. Okay, ako na lang, no? Nandito ako sa Pilipinas and I wanted to go to Hong Kong Disneyland. For example lang, no? Hindi ko siya pwedeng gamitin. Bakit? Kasi lalabas ako sa Pilipinas hindi as an OFW, but as a tourist. Diba? Yun yung ibig sabihin dito. Ngayon, if you're going back to the same employer, the same job site, anong ibig sabihin nun? You can use your travel pass. But if you're not going back, halimbawa, ako, nag-change employer ako. Okay, nag-change employer ako. Change job site ako, for example. Pwede ko bang gamitin yung travel pass? No. Bakit? Ito. Kung magpapalit ng employer o job site, i-access ang DMW online services para sa personal na pagproseso. Pero teka lang kailangan nyo pa rin ng verified contract yan. So you have to verify your contract and access, okay, your OEC dito sa DMW online services. So, nasa yung digital key. Gumastos lang kayo, hinayo pa kayo ng pera. Ginagago kayo. For real. Ginagago kayo. Ewan ko ano yung nangyari ngayon sa DMW. Pumangit na. Ewan ko. Pumangit na siya. Pangit na rin kagaya ng... Well, I hope na nasagot na tanungan ninyo when it comes sa OEC, putang inang OEC na yun at i-travel pass na. Kaya kayong mga vlogger kayo, tigil-tigilan yun yung pagsasabing goodbye OEC. Hindi totoo yun. We'll see you on the next episode mga kababayan.